Yo, Mikey Williams, 0 points. First game niya kontra Macau. Yo, 0 points. 2 rebound, 3 assists, and 1 steal. Sa fourth quarter lang, sa fourth quarter po kasi siya pinasok mga katropa. So, worth it ba? Ang bayad ng Converge kay Mikey Williams, 1.2 million kada buwan. Worth it ba? Yung pasweldo na yan kay Mikey Williams. So, pag-usapan natin yan mamaya. So, yun. Yung import po nila ay medyo malakas din po. Sumapalpal. Yan. Ilang points ba yun? 19 rebounds? 12 points? 14 points ba yun? And 4 blocks ba yun? Halatang di ako nanonood ah. So, and Greg Slaughter. Grabe naman kayo mga SMC Group. Alam ko SMC Group ang nagbabawal dyan kay Greg eh. Kaya hanggang ngayon hindi pa po siya na-aproban. Kahit nag-apologize na si Greg Slaughter sa PBA at kay Chihuahua ba si long hair? Ginagawa mo. Alam ko si long hair ang umipit dyan kay Greg Slaughter. Wala ba kayong awa? Di na kayo naawa sa tao. Grabe naman kayo. Pagkumparahin natin si Mikey Williams at si Greg, sino ang mas may kasalanan? Para sa akin si Mikey Williams eh. Kasi nag-awol to si Mikey Williams eh. Tapos si Greg nagpaalam naman na aalis. So sino dapat ang iban? Pero hindi po ganyan ang mga MVP group. Ito lang masasabi ko sa SMC Group. Lalo na kay Sir Chua. Dapat huwag niya pigilan yung tao kung maglalaro na sa PBA. Kasi humingi na nga ang tawad eh kung ano man maging kasalanan noon. So pag-usapan natin yan mga katropa. Napataas yung intro ko. So ayun, pagkatapos ito, let's go! Okay, what's up mga katropa, mga kanayon, mga kabarangay, mga classmate, yun. At yun, bago po tayo mag-umpisa mga katropa, humingi po muna ako ng isang pabor. Kung hindi pa po na kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel, Banjo Vlog TV. Maraming salamat po, and pa-like and share na rin po guys. So yun, unahin na po natin si Mikey Williams. Yan. Sa unang laro ni Mikey Williams po kagabi kontra Macau. Yan. Merkulis po yon, 11. So alas 7:30 ng gabi. So fourth quarter na nga po, no? Pinalaro si the Mikey Williams. Yan. Worth it po ba ang pasweldo kay Mikey Williams ng Converge ang 1.2 million kada araw ay kada buwan? Worth it po ba yan? So i-comment nyo po yan sa baba at ating babasahin yan. So ito nga po no, ang nangyari 0 po, nagtala po si Mikey Williams sa loob ng 12 minutes sa kanyang paglalaro. 0 points and 2 points and 3 rebound and 1 assist. Yan. So marami pong nakahaka na wala. Masyado kasing maarte, pa-importante. Kaya ganyan ang... Siyempre, naiintindihan natin si Mikey Williams mga katropa. Kasi 3 years, almost 3 years po siyang hindi napaglaro eh sa PBA. So, naiintindihan po natin, nangangapa po talaga siya, nag-a-adjust sa kanyang katawan, sa kanyang dribble ability. So, talagang maraming laro yan na kailangan ni Mikey Williams para bumalik yung kanyang bangis. So nakakatakot po ang Converge ngayon dahil nga po ang Macau po ay malakas din po, pero natalo po nila. Kahit hindi po naglaro si Calvin Ambueva at si Mikey Williams po ay hindi pa po nakuha ang kanyang rhythm. Yun, malakas po ang Converge. So yan ang bantayan natin mga katropa. Pag bumalik yung laruan ni Mikey Williams, mga kalagitnaan ng conference yan sigurado. Diyan na lalabas ang tunay na Mikey Williams. So masaya din ako dahil nakita din natin si Mikey Williams. At siyempre maraming magiging interested dyan sa pagbalik ni Mikey Williams. Siyempre ikaw ba naman,
magaling maglaro. So, saka wala akong galit. Kayo mga TNT fans, huwag kayong magagalit kay Mikey Williams. Rights po yan ng isang player. Kung ayaw nila maglaro, kung magpapataas pa po sila ng sweldo, kung maarte man sila, so rights po nila yan. So wala tayong magagawa. Mga fans lang po tayo. So ako, wala po akong galit kay Mikey Williams. Natutuwa po ako dahil bumalik po siya sa PBA. So ibig sabihin, mahal po niya talaga ang basketball. So maganda din po ito sa PBA dahil yung nga po, marami pong manonood dahil sa interesting na panonoorin nga si Mikey Williams. So yung nga po, no, nangangapa po talaga siya. Nanibago po talaga siya sa sistema, sa kanyang mga kasama. Siyempre nahihiya pa yan. So yung nga po. At dito nga lipat po tayo sa kanilang import na si Kelly, yung malaki nilang import na 7-footer. Nagtala po yung import nila ng 14 points and 19 rebound and ilang blocks ba yun? 5 blocks ba yun o 4 blocks? So malakas din po. Magsupalpal tong si ano na to. So yun nga po, malakas, no? Malakas talaga. Si Stockton yata ang best player of the game. Si Stockton. So ang Macau naman po ay malakas naman po ang Macau. Nag-collapse lang po talaga sila nung fourth quarter in 3 minutes. Lamang po ang Macau ng 3 yata, no? 2. So nag-collapse lang sila sa depensa. So magandang laban. So expect natin yan na babawi ang Macau. Ang Converge naman ay talagang nasaksihan natin na talagang lumakas po talaga ang lineup ng Converge. So yung nga po, no, nakita po natin ang ating TNT tropang 5G na nag-tune up game ang Meralco. Nakita po natin yung dribbling ability ni Bolbol. Grabe si Bolbol. Grabe yung dribbling ni Bolbol. 7-3 po, 7-3 footer. Nagko-crossover. Point guard talaga ang laruan ni Bolbol ba? Grabe. So nakaka-excite lalo panoorin ng TNT tropang 5G ngayon dahil ayun nga po, no, balik na po si The Blur, Jason Castro, the 2 times best point guard na siya. So gandang tandem yan. Tandem na halalon, tandem ni Bolbol. So grabe, ang bilis ng laro niyan. So lipat mo nga tayo kay ano, kay Greg sila, kay Greg Slaughter. Ang pagkakataka ko dito, gusto nang bumalik ni Greg Slaughter. Nag-apologize na po siya sa PBA at saka kay Chua. So may silent ban. May silent ban ba talaga si Greg Slaughter? Kasi gusto rin niyang maglaro sa ano sa Titan Ultra So nalaman po natin na hindi po siya kasali sa lineup ng Titan Ultra. So ibig sabihin, hindi pa po talaga siya na-approvean na makabalik sa PBA. So ang tanong, eto, bakit hindi siya makapaglaro? Sino po ang pumipigil dyan? Aber, sino po ang pumipigil? I-comment nyo sa baba, guys, mga katropa, kung kilala nyo ang tao na yan, kung sino pumipigil dyan kay Greg Slaughter. Para sa akin, ang pumipigil dyan si si Chihuahua, si long hair. Kasi galit yan kay Greg ikaw ba naman niniwan? Si Greg ay willing na po talaga maglaro. Ay, kukumpara natin si Mikey Williams at saka si Greg. Sino bang talagang may kasalanan? Sino ang may mas mabigat na kasalanan? Para sa akin, si Mikey Williams. Kasi nag-awol si Mikey Williams sa TNT tropang 5G, sa Team MVP group. Pero hindi po siya binan ng PBA dahil hindi po ganyan ang ugali ng MVP teams. Ito lang talagang Barangay Ginebra at saka San Miguel Corporation ang swapang ayaw nilang sumaya yung tao. Sila yung naghigpit sa tao. Grabe. Dapat na si Mikey Williams ang ibaban hindi si Greg.
Para sa akin ha. Kasi ganito lang yan mga katropa eh. Kaya gusto nilang hindi makapaglaro na si Greg kasi baka maisipan ni Greg na magpa-trade. So daming kukuha dyan. Unang-una dyan kukuha Renor Shine, hindi kaya TNT tropang 5G, hindi kaya Phoenix or NLEX. Kaya ayaw bitawan. Kaya ayaw na ma-aproban uli na makapaglaro sa PBA si Greg Slaughter. Si Longhair po talagang ano dyan. Kasi sino ba ang kadikit ni Kumi kundi si Longhair, si Chua. Yun lang naman yun eh. Yung malaking tao na yan eh. Mga malaking pangalan. Bakit kayo hindi naaawa sa tao? May pamilya yung tao. Gustong kumita. Kawawa naman yung mga anak niya. Walang pinagkakakitaan. Kaya parangawan nyo na PBA, Commissioner Kumi. Huwag ka lang maniwala dyan sa mga malaking kumpanya na pumipigil sa mga player na maglaro sa PBA. Kasi para din naman sa PBA yan eh. Para lalong gumanda yung PBA. Hindi yung pag nasulsulan po kayo ay ano po kayo, pumapayag lang po kayo. So dapat may sarili po kayong desisyon. So yun lang po ang komento ko. Ang tanong ko, bakit hindi po nakapaglaro si Greg Slaughter sa Ultra? Nag-public apologize na po siya sa PBA and kay Chua. May silent ban po ba talaga si Greg sila? So i-comment nyo po yan sa baba kung sino po talagang pumipigil, mga katropa, mga guys. Yun, mga bashers, yun. Galit na kayo sa akin pero totoo naman talaga yung sinasabi ko eh. Yun. So yun lang po ang ating video for today. Update po tayo sa sunod na araw sa ating team na TNT Tropang 5J na ngayon excited na po ako. Sa ano po, sa mga nagtatanong po sa kung kailan po ang laro ng TNT, sa ano pa po sila, March 20. Kalaban po nila doon ay Renor Shine. Yan, first game po sila 5:15 PM po yun. Yan, inuulit ko, ang laro po ng TNT ay March 20. Yan, alas 5 po yun ng hapon. Renor Shine po ang kalaban. So yun po sa mga nagtatanong. Maraming salamat po sa inyong panonood guys, mga katropa. God bless all. Palike and share po ng ating video. At kung hindi po kayo nakapag-subscribe, puro lang kayo panonood, huwag ka nang lilingon-lingon. Ikaw nga ang sinasabihan ko, mag-subscribe ka na dyan. Maraming salamat. Bye bye.